Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang fake news na palaging umatake sa pamilya Marcos. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sabi ni Attorney Claire Castro, nag-start lang daw na maraming atake ng fake news nang hindi na maganda ang ugnayan or pakikituno ni VP Sara kay PBBM or mahal natin Bongbong Marcos. Tama naman yun. Kasi sa ngayon, kahit picture ni First Lady Elisa Marcos ay binibigyan ng mali siya, fake daw ang picture. Ang mga family picture, fake. Iwan ko nga, kasi doon daw sa Amerika din, nahuli daw sila at detain ng mga immigration. Si BBM daw okay na daw gumamit ng drugs sa Cebu, nahuli nga yun. Anyway, in times of this social media thing sa ating kapaligiran at advance in technology, mahirap talaga kasi yun ang ginagawa ng mga scammers, mga haters na gusto lang nila sirain ang pamilya Marcos. Gumagawa sila ng issue kasi nakikita nila on the Duterte side, mga DDS, na maraming kasong haharapin ang kanilang mga boss or mga idol. Dati di ko maraming yung sinasabi na drug addict daw si PBBM, wala nang mga ebidensya. Challenge ang ICC ng arestuin siya, nang naaresto siya, umiiyak na naman doon sa Netherlands. Akala ko ba matatapang kayo? So bilang Pilipino, wag naman ganun. Wag naman na natin sirain ang ating presidente at sa kanyang pamilya. Wala naman silang ginagawang masama sa atin. It is a desperate move sa mga kalaban nila, especially VP Sara, na gusto talaga maghari-arian sa ating pamahalaan. Kawawa guys ang mga Pilipino, nagsasuffer by putting a wrong leader sa ating government. Isa ngayon, wala siya dito, nandoon sa The Hague. Banat lang sila sa kay PBBM, ang ating Pangulong, mahal na Pangulong Marcos, napakabait, hindi nga nagre-retaliate sa kanilang pambabastos, pambababoy, at mga issues na walang basihan. May guts pa silang, resign, Marcos, resign. Ano bang basihan nyo? Hindi naman siya nagnaka, wala naman sa ginawang masawa, resign. Sabihan nyo, incompetent leader. Paano nyo nasabi? Nag-work naman ang tao. You bring that on the court, mga DTS, kung mga supporters, kung sabihin nyo nga si PBBM walang ginagawa. Prove it. Okay? Prove it. Actually, siya lang ang presidente na may guts na ipakulong, isuko si Tatay Digong sa authority sa ICC. Wala siyang takot. Yun nga sabi ko nga, mas mahirap kalabanin ang taong mabait at tahimik kasi hindi natin alam kung anong kaya niyang gagawin. So, ang mga fake news, huwag tayong maniwala agad. I-analyze natin kung totoo ito, fact-checking, kasi kumakalat na talaga palagi ang fake news. Inatasan niya nga si Attorney Claire Castro na labanan ang mga fake news, ang DICT, hulihin ang NBI, hulihin ang mga fake news peddlers, ang nagpapakalat ng mga fake news, kasi hindi ito yun magaganda. Yun lang guys, mahirap talaga sa ngayon. Dapat mag-ingat tayo, everything we post, we have to think twice, kasi iba dyan ng scammers din So yun lang po guys, maraming salamat po, mahal ko kayo, please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake, paalam.